Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. OFW sa bansang Kuwait, sumusuka na ng dugo. Wala na raw lulupit pa sa Arabong amo ni Teresa Gombio, isang domestic helper. Dahil kahit babae siya, pinagbubuhatan daw siya o pinagbubuhat siya ng galong-galong tubig. Tolben, parang Alex. Dahil sa bigat ng mga binubuhat, ang tahi sa tiyan, bumuka na raw. Na naging dahilan upang sumuka na siya ng dugo. Sinubukan niyang humingi ng ayuda sa ahensya niyang Albayan Manpower Services dito sa Pinas. Pero ang sagot sa kanila, tapusin muna ang iyong kontrata dyan, ha? Kasama natin sa studio ngayon si Arnel Gombio, mister ni Teresa. Magandang gabi po, Sir Arnel. Nangapon po, sir. Alright. So, si Mrs. nagsumbong na sa iyo, lumapit na siya sa ahensya, saka walang hiya ng amo niya, pero walang ginawa ang ahensya. Wala. Ang sinabi, tapusin mo ng kontrata. Opo, tapos pagbabayarin daw ng 1,800 KD. Bakit to? Hindi na natapos yung kontrata. Bakit? Kailan ba siya dumating doon? January 7, 2017. Ito Hanggang pa kailang kontrata? Hanggang 18? 19 ho. Hanggang 19? Opo. So, babayaran huwag kuan. Opo. Pero hindi siya pinapati, kagaya yung bumuka yung sugat, hindi man siya dinala sa ospital? Hindi po. Yung agency nila sa Kuwait, yung secretary, humingi ng tulong yung asawa ko po. Pero hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala? Opo, sir. So, kayo yung asawa, tuloy-tuloy, pagtatrabaho pa rin Opo, sa, sir. Opo, sa mga buang na pamilya? Opo, sir. Alright, sandali lang ha. Mama Josephine, paano ho ito? Bumuka ang sugat, ayaw paniwalaan, humingi ng ayuda sa PRA, Philippine Recruitment, Foreign Recruitment, binaliwala ng Josephine. Well, unang-una, dapat ma-hospital talaga yung batang yan para makita kung ano yung, baka mag-worsen yan, cargo pa ng amo yan. Okay, Mama. Sandali lamang dahil nasa linya na si RV Francisco, Recruitment Specialist ng Albayan Manpower Services. Magandang hapon sa iyo, RV. Magandang hapon din po, sir. Alright. Ano ang plano niyong gawin dito kay Teresa na dinudugo na, bumuka na yung tahi, ala kayong ginawang aksyon, yung inyong FRA doon na sa abroad, wala rin ginawang aksyon, patuloy na nagtatrabaho. Anong plano niyo rito kay Teresa, RV? Sir, kanina lang po namin nalaman na may complaint po si Miss Gombio. So, ngayon po, tinawagan na po namin yung counterpart agency namin sa Kuwait. In-inform na po namin kung ano po yung estado ng worker. Ma'am, sadali makasingit lang. Hindi ka ba nagsisinungaling sa akin? Kasi sabi nitong OFW, nagsumbong na sila sa Albayan, walang ginagawa. Tama, mister? Kailan siya tumawag sa kanila? Makinig ka muna, ma'am. Kailan siya tumawag sa Albayan? Yung recruitment niya, agency. Hindi na po tumawag doon, sir. Direkta na po na pumunta po ko dito sa si Mrs. mo tumawag, sabi niya kanina, hindi siya pinansin ng Albayan. Hindi ko po alam kung tumawag ko yung asawa. Ma'am, sinabi po ni Teresa Gombio, lumapit ho siya pero hindi ho siya napansin. Ngayon parang ipinasa niyo lang sa FRA niyo. Kaya alam niyo ho ito, madam. Ang gusto ko lang mangyari, okay, sandali lang ha. Ang gusto lang namin mangyari, may dinudugo yung tao, bumuka na yung tahi, mapagamot, maialis siya doon ASAP, Ma'am RV. Yes po, ngayon po ginagawa na po ng action ng foreign principal po namin doon. So, hopefully po, by tomorrow po may update na po. Okay. Sinubukan kasi niyang humingi ng ayuda, Tolben, parang Alex, sa ahensya niyang Albayan Manpower dito sa Pinas. Pero ang sagot sa kanila, tapusin niya muna ang kontrata. Kita niyo naman.
Kailangan ba naman magsusumbong itong Ali? Sandali lang, RB, ha. Kasama namin dito para hindi kami maikot-ikot, parang dinidribble-dribble mo kami. Meron kaming referee dito, ha. Si Mama Josie Tobia ng OWA. Ma'am, tama ho ba ito? Tapusin mo na ang kontrata, otherwise magbayad ng 1,500 KD, Kuwaiti dinar? Siguro, RV, yung iyong staff dyan sa agency nyo, no? Turuan ninyong sumagot doon sa mga humihingi ng tulong ng mga OFWs natin. Malamang may sumagot ng ganoon sa mga staff ninyo. Kasi tumawag din ako kanina sa inyo at mukhang hindi nyo nga alam yung problema na yan. But the worker claim na talagang may nakausap siya at sinabihan siya na tapusin ang kontrata. And alam nyo naman ang patakaran natin na pag humihingi ng tulong ang isang OFW, alamin ninyo paano nyo tutulungan. Hindi yung sagot na para kayong tumitingin lagi sa kontrata, no? Yung alamin natin yung welfare ng worker. Ako, ma'am, yun nga pong kung sino po yung nakausap dito sa amin. Kasi po kami po, once po na may complaint po yung worker, automatic po in-actionan po namin kaagad. Hindi po namin pinagtatagal. Kasi po license din po namin yung nakataya po. Ganito na lamang, ma'am, para hindi tayo kwentuhan tayo ng kwentuhan, parang walang urgency ito. Merong tao doon sa Kuwait, ilang libo ang kilometro ang layo sa atin. Dinudugo, may sakit. Baka po pwede, gusto kong marinig sa bunganga mo na within the week, makakauwi na yan. Na by Friday, nakaharap na yan dito sa amin. Naka-attention yung OFW na yan, nagpapasalamat sa amin at sa inyo. Kaya ba yan hanggang Friday? Na-check up. At napa-check up na muna. Kaya ba yan ng Friday? Hanggang Friday po, sir. Opo. Ma-actionan po natin yan. Sige, ha? Ma-check po namin na mapupunta po siya sa agency at mapapacheck up. Okay, testigo natin si Mama Josephine Tobia, ang welfare at advocacy head ng OWA. Okay? Siya yung testigo. Yes, sir. Alright, sige, Mang RB. Maraming salamat sa iyo. Paring Erwin, baka kasing gawin ni RB, yung Friday, mag-iimbestiga pa siya kung sino kausap ng OFW. Wala na yun, huwag na tayo mag-iimbestiga. Okay, sinasabi niya ngayon, dahil na nabitag na sila, nahuli na sila ng kilos pronto. Kaya kilos pronto sila. Binibigyan natin yung Biyernes. Mapa-check up ang asawa niya, ma-pull out doon sa amo niya. Alright? Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Josephine Tobe. Kita mo? Pag nandyan ho kayo, ayos. Pero pag kami lang, dinidribble kami. Kaya napipilita, gusto pa yata lang, murahin namin sila araw-araw nang di makain ng mga aso na mura. Yun ang gusto Tama pero kung nandito kayo, tingnan mo, mahinahon kami. Hindi kami nakakapagmura. Yung nanay namin, mababa din ang presyon. High blood yung nanay namin na 91 anyos na Kaya medyo binabasa yung mga mukha natin kung galit o napapaliwanag.